don't know where he got Alam mo the naman information. si Ombudsman Rimulya, lahat ng information nandyan sa kanya, pero kung tatanungin mo, ayaw ibigay. Baka ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at mamonitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. But sir, we assure Naku, mamaya na ho natin pasadahan yung interview na yan itong si Attorney Israeli Tutorion. Kailangan ho talaga nating bantayan ang administration itong si Bangag. Kaugnay dyan sa ipinakalat na fake news na yan itong si Boying Remulla na di umano meron ng warrant para dito kay Senator Bato de la Rosa. Speaking of warrant, tayo ho dito sa PH Update nakikiisa dito sa signature drive ng Tay Kami Naman. Ito ho mga kababayan, ano ba yung Tay Kami Naman signature drive na yan? Panoorin ho natin ang video. Kung bago lang ho pala kayo sa PH Update ha. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan kasi ano ho ngayon to trending ho. Itong Tay Kami Naman na signature drive na to. Ano ho ba ito? Sabay-sabay ho nating panoorin ng video. Game. Yung mga PDF file, ipipin ko ho dyan sa comment section kung gusto nyo hong i-download, kung gusto nyo hong mangalap ng lagda para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para questionin ang maanumalyang pagkidnap sa kanya sa pagpapadala dyan sa Dahig, Netherlands. Panoorin ho natin itong video ng mga taga Davao. Game. Hindi pa tapos ang laban, kaya ay kami naman. Yung Makisali na sa Global Signature Campaign para maitama ang mali. share nyo na rin ho itong video na to para mas maraming makapanood at maraming mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makapangalap ng pirma at matulungan ho natin itong effort na to na kung saan talagang kalampagin na ho natin yung mga kinauukulan para resolbahin na itong mga kasong isinampa kaugnay nga dito sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo ba na may 4 na nakabimbing kaso sa Korte Suprema ukol sa pagpapadalang illegal kay PRRD sa ICC? Ito ang GR numbers 278747, GR 278798, GR 278763, at GR 278768. Lahat ng ito ay kumikisyon sa di makatarungang pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ating gobyerno. The Supreme Court is the last frontier of the Filipino people. That is why we respectfully urge the Honorable Court to take on these 4 actions. Number 1, act on the 4 pending petition. Number 2, declare void any act of the office of the President or its officials that violates due process, exceeds executive authority, or ignores judicial procedures in relation to the arrest and treatment of the former President Rodrigo Duterte. At number 3, uphold the Constitution and the independence of the judiciary and make clear that no public official is above the law. And number 4, direct the office of the President to take all lawful steps to bring former President Duterte safely back to the Philippine jurisdiction under the protection of the Philippine law. In short, pauwiin natin si PRRD. Tama? Yan, tama. So paano ba natin sisimulan to? Yan. Una, mag-download muna kayo ng kit sa pamamagitan ng QR code or ang link sa comment section. Ito ang laman ng kit, ang letter natin sa Supreme Court at ang signature sheet na kailangan nyong i-download at i-print. Alam niyo ba, yung signature sheet consists of 22 slots. Myself, ikaw, yung pamilya mo at yung mga kaibigan mo. Isalin niyo na din yung chismosan yung kapitbahay. Katulad nito, papirmahin niyo na yan. Huwag kalimutan i-document ang pirmahan. Pwede kayong mag-livestream or mag-upload ng video on any social media platform para may ebidensya. Hindi kami trust! Hindi kami trust! Hindi Ayan ho sila Ma'am Jazz, sila Ma'am Joey, nandyan ho sila. kami trust! Duterte kami! Duterte kami! Kapag may completed signature sheet ka na, At may video documentation ka pa, punta na sa checklist form! Checklist form. ito yung checklist form. Scan nyo yung QR or i-click yung link sa comment section. Ito yun. This is what it looks like. Sagutan nyo lang. At huwag kayong mag-skip. Tapos ka na sa checklist form, kumuha ka ng brown envelope, ilagay mo yung completed signature sheet, at ipadala mo sa Unit 224. Yung video na yan, nandun din ho doon sa nakalink na, ay nakapin na link dyan sa comment section ha. Palinan Tulong Police tayo, Condominium, Maa, Davao City, 8,000. Iipunin namin lahat ng mga signatures ninyo at ipapadala namin sa Korte Suprema, gagawin natin attachment doon sa sulat na ipapadala natin sa kanila. Yan. mga kababayan. Magtulong-tulong tayo. This time, Kami naman. Ngayon mga kababayan, kung sinusubukan yung i-scan yung QR code na nandito sa video na to, hindi nyo ma-scan ng maayos. Yung video na to, naka-attach din ho yan dyan sa dyan sa link, nandun sa loob ng folder. So i-download nyo lahat tapos ipagka-pinlink nyo, picturean nyo para medyo high resolution, ma-scan nyo na maayos yung mga QR code na ipinakita dito sa video na to. Tayo dito sa PH Update ay nakikiisa dyan sa signature drive na yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba naman ho, yung isang pirma na may video, yung napakalaking bagay na ho pala nun para ika nga mamadali na, makalampag ang Korte Suprema para talagang pag-usapan na yung ginawa na yan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para madeklarang unconstitutional at hindi na maulit ito dito kay Senator Bato de la Rosa. Speaking of Senator Bato de la Rosa, naku matindi ho itong mga kababayan ha. Okay na ho yun. Tayo ay magtulong-tulong para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago tayo dumako dito kay Senator Bato de la Rosa, ito mainit ngayon sa social media, pambihira. So, isa-isa na hong naglalabasan ng mga ika nga bumibisita dito kay Senator Raffy Tulfo. Mahilig pala itong si Senator Raffy Tulfo sa mga magaganda, no? Yung pambihira talaga. Ibang klase kung ipresenta niya sarili niya sa social media at kung sa sa mainstream media, kala mo talagang yan ba? Yan dapat ang mga ika nga mga sinususpindi ngayong mga panahon na to, di ba? Kaso sinususpindi nila yung mga ang tawag dito, mga
mga nagsasalita kaugnay dito sa mga maanumalyang flood control scandal, ika nga, di ba? Ito mga kababayan, pagkatapos nung Chelsea na nagsalita na meron daw senador, na merong R sa unang pangalan at meron namang Y sa huling pangalan, na kung saan kung magtip daw itong mama na to, itong senador na to, maabot sa 250 to 300,000 pesos. Ito naman nung si Rhea Montemayor, matindi ito mga kababayan. Outfit for Sen Rapitol po, Christmas party. Thank you for having me po. Ibang klase, matindi. Talagang yung tipong kahit na talagang matindi yung mga kababayan. Tingnan nyo naman yung suit na yan. Di ba? Dahil pa yung pang-honeymoon. Di ba? Tingnan nyo yan. Maya-maya nung lumabas yung nagsalita yung si Chelsea kaugnay dito sa isang naturang senador na to, bigla niyang pinalitan ang caption. Ang sabi niya sa caption niya, outfit for Christmas party, Soler North. Thank you for having me po. Having me. Ano kayong dalawa lang? Ano talagang solo ganon? Pambira yan. Yan ang mga dapat sinususpindi. Yan yung mga kaimuralan na ginagawa. Di ba? Pambira talaga. Walang question na mapera si Rapitol. Siya yung sinabihan dito. Tanong, magkano ba ang mo dito, madam? Magkano ba ang tip mo dito? Pambira yung isa daw, 250 to 300,000 pesos. Walang problema dyan. Nakumpira niya naman ginagasta niya. Pero dito sa isa na to, ang tanong dyan sa pag-attend mo na yan ng Christmas party nitong si Rapitol po, magkano ang tip na ibinigay sa'yo? Sa tingin ko dito sa performance ng alindog nitong ali na to, mababa ako 300,000 piso sa TF na makukuha nito. Matindi Rhea Montemayor. Ang lupit mo. Ang tindi mo. Wala akong masabi, grabe. Ayan mga kababayan, yan ang kanyang original post. Ayan ang kanyang original post. Sen Rapitol po, Christmas party. Thank you po for having me last night. Solbo, madam. Paldo ba, paldo? Pambihira, oo. Ibang klase. Ganito ba maging bilyonaryo? Ayan na nga mga kababayan, ito na ho, re-recta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Ano na naman ho ba mga hanas nitong si Auntie Claire, ha? Kaugnay dito sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Kaya siya na daw sinertipikahan na daw ho as urgent yung anong tawag doon? Yung Independent People's Commission o yung IPC. Na kung saan yun ang panawagan ngayong mga panahon na to dahil yung ginawa yung EO nitong si Marcos Jr. sa paggawa dyan sa ICI hindi bumibenta at di kinakagat ng ating mga kababayan. Kasi wala nga ho talagang kwenta. Ano naman takin mo, nagtalaga Marcos Jr. Mga pinag-uusapan, puro closed door meeting. Di ba? Walang executive session. Wala man lamang representante yung mga religious group para yung tipong bago sila mag-umpisa dyan, magdasal muna sila. Di ba? Yun lang ang panawagan natin. Kung sakali man sa Senado, panawagan ho namin. Magkaroon ng representante ang bawat religious group dyan sa Independent People's Commission na yan. Yung tipong hindi talaga kaya silang bilhin. Kasi karamihan dyan sa mga religious group, especially pagka napunta dyan kay OJC at INC, hindi nyo mabibili yan. Hindi kakana yung perang ibibigay nyo sa kanila para ika nga pagtakpan kung ano man napag-usapan sa loob. Kung sakaling ba lang kasi yung mga rules dyan, kung maghihiring man, yung mga magiging audience, mga religious group. Diba? Hindi pwedeng hindi pwedeng sila lang dyan. At kung sino magtatalaga doon sa mga Independent People's Commission, dapat importante din kung sino magtatalaga dyan. Hindi pwede presidente, anak ng toko, hindi na independent pagka presidente nagtalaga dyan. Hindi pwede ho yung mga kababayan. Siguro dapat Korte Suprema magtalaga. Merong dapat retired associate justice o retired chief justice o sino man. Hindi na pwedeng bilhin yung mga matatanda na dapat. Yung tipong hindi na sila magnanasa ng pera kasi wala na silang gagawin doon. Diba? Sino pa ba? Basta dapat hindi yung kontrolado ng Malacanang, hindi kagaya ng nangyayari ngayon. Ito mga kababayan, mapya ng gobyerno. Sino ba nandito? BBM, yung magkapatid na Araneta, yung mag-amo na yan talaga, yung representante ng yan. Yan talaga literal. Sila ho talagang mafia dito. Dito sa particular na issue na to ng flood control. Sila ho talagang mastermind yan. Ito mga kababayan, Auntie Claire, iisa-isahin niyo ho dito kung ano ba yung mga sinertipikahan as urgent ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Game. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Nako, paano na yan? Paano na si Sandro Marcos? Hindi na siya magpresidente. Okay lang na wag na magpresidente si Marcos Jr. basta hindi na rin tatakbo si Bibi Sara sa 2028. Anti-dynasty bill. Palakpakan. Kaso hindi bebenta yan. Anak ng tokwa. Hindi papasa yung anti-dynasty bill na yan. Bakit ho? Dahil yung mismong mga congressman, ipipigilan nila yan. Paano yung mga kabit nila, yung mga anak nila? Paano nila ipapasok sa eksena pagka naipasa yung anti-dynasty bill na yan? Suntok sa Marsian. Kumbaga pagpapakita na lang yan. No? Kumbaga additional topic na mapag-usapan sa mainstream media at social media. Pero alam ho nitong si Ajik na hindi tatagos ang anti-dynasty bill na yan. Independent People's Commission Act, Ayun. Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the four bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. Paano na yun? Magkakaroon tayo ng anti-dynasty bill, exempted mga Marcos, ganon? Di pwede yun. Ano lang ho yan? Alam naman nila na hindi papasa yan. Kumbaga, diversion yan. Panibagong pag-uusapan sa mainstream media at social media. Para nga naman,
imbis na kung ano-ano pinag-uusapan about diyan sa flood control scandal, yan na lang. Ano bang benepisyo makukuha ng ating mga kababayan diyan sa anti-dynasty bill na yan? Yung mga mag-uusap-usap diyan, ano apelyido, Romualdez, Marcos, Ortega, di ba? Mga political political juggernaut sa kanilang mga distrito. Hindi yan papayag na ibigay sa kanilang mga kalaban yung pwestong pinanghahawakan nila diyan sa House of Representatives. Posible yan. Pero hindi natin kakagating yan higa nga. At least alam na ng mga kababayan natin yan na panibagong diversion. Isa lang importante diyan para sa atin ngayong mga panahon na to, mapag-usapan yung independent people. Teka lang. Yung nag-iimbestiga na yung ombudsman eh. Di ba? Para saan pa yung Independent People Commission? Ay sa bagay, no? Dapat talaga independent kasi ngayon, pati ang ombudsman, pinapasok na ng Malacanang. So kailangan talaga natin ngayong mga panahon na to na magkaroon ng independent commission. Tama yan? Independent People's Commission. LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the red bill for the President's signature. Thank you. Yun lang. Walang tanungan Blues. Anak ng toka, yun lang naman hinihintay ko. Pero, Anticler, tinignan ko yung mga litrato mo nung mga nakalipas na panahon. Nakita ko yung evolution. From pagiging lola, tita papuntang lola ang pormahan mo. Anak ng toka, nangyayari dyan sa Malacanang. Nadidiligan ka ba dyan? Nadidiligan yung tipong yung binubuhusan ng tubig. Nagiging yung moisturizer ba? Nagmo-moisturizer sa mukha. Ano ba pinag-uusapan nyo dyan pag kayo na lang? Pambihira ka, ante. Pero ngayong mga panahon na to, kitang-kita ko yung stress sa pagmumukha mo. Kaya tayo mga kababayan, kita nyo naman, hindi yung yung ang ating aurahan dito sa PH Update, di ho yan nagbabago. Kasi di ho tayo nai-stress. Lagi lang ho tayo kalmado lang, di ba? Hindi kagaya nitong kay Anticler. Tingnan mo. Dahil nga naman, lahat malakata ng tao sa Pilipinas galit sa'yo. Tingnan mo pagmumukha niya ngayong mga panahon na to. Yan o. Ito hindi naman ho sa pag-ano ha. Tingnan nyo si Anticler. Ang laki ng binago ng pagmumukha ho niya mula nung nakapasok siya. Ang atin lang napansin dito sa administrasyon na to, kung sino man ang madikit kay Marcos Jr., nasisira ang buhay. Tingnan si Anticler. Siguro may mga panahon na to, feeling nitong si Anticler, talagang masaya siya sa nangyayari sa buhay niya. Pero pagkatapos ho ng administrasyon na to, parang ano ho yan parang panaginip na napakasayap nung una. Maya-maya, babangungutin ka na. Yan ho yan mga kababayan. Pagkatapos ng napakasayang panaginip na yung tipong isang talon mo lang, parang lumilipad ka. Pagkatapos ng administrasyon na to, naku, yung mga monster hahabulin ka na, Anticler. Yan sigurado. Dito na ho tayo kay Atty. Israelito Turion, historiko na interview ho niya. Gabe? Senator Bato de la Rosa. Sir, Attorney, magandang hapon po. So, join us this afternoon. Attorney Israelito Turion, Legal Counsel of Senator Bato de la Rosa. Sir, Attorney, magandang hapon po and thank you for joining us. Hello, magandang hapon po, Sir Ed, and sa mga kasama po ninyo dyan. Magandang hapon, Attorney. Sir, I understand you're preparing a pleading when we caught you just in the middle of preparing a pleading. Would you be free to tell us what the pleading is about? Is it in reference to Bato de la Rosa or the former president? Related din dyan. Hindi ko lang muna masabi, sir. Basta related din dyan. Opo. Attorney, parang sinabi niyo na sa amin sa The Big Story a week or so ago Di ba tinanong din kita and you said you were gonna file a prayer, a petition. Ito ba yun? I already did file a supplemental petition for issuance of TRO. I already filed a motion for consideration from the denial of the urgent motion to compel Ombudsman Remulla to Yes. produce the alleged ICC warrant. And here we are again now. There is another news that indeed the ICC warrant of arrest is really present. And of course, as a lawyer, I have to prepare for that eventuality if ever it will finally be But I know presented. you're also close to Attorney Harry Roque, so na-confirm niyo na ba sa kanya that it's true and who his source is? Ang kanyang source is kanyang kaibigan daw based on the text message that I received from him, hindi pa ako nakatawag sa kanya. So parang second information lang din. So tanong din ako, ang confirmation din meron pero hindi ako mabigyan ng kopya. So bottom line, marites pa rin lahat. Yeah, but you're getting that from two different sources. Attorney, kasi kaya hindi siya mailabas kasi both ICC and the Interpol, ang policy nila ngayon, hindi nila ginagawang public yung mga warrant of arrest nila Yes, that's ICC, that's di ba? true. Yes. Idadaan siya sa Interpol, pero pareho sila ngayon hindi naglalabas, para nga daw hindi makatakbo yung subject of the war. Yes, under Article 87, Paragraph 3 of the Rome Statute, these matters are supposedly confidential, which brings me to another matter. Why would the Ombudsman keep on informing us this, which, our healthy mind would continue to guess that there may be something here. Maybe this is something that needs to be done in order to divert the attention of the public from the ongoing flood control controversy, or perhaps to force Senator Bato to, not make himself available so that if there is another impeachment complaint against Sara Duterte, the necessary number in order to prevent the conviction of Sara Duterte would not anymore be reached. Of course, that's speculation, which we are entitled to do since he is likewise subjecting us to speculation via the alleged presence of the ICC warrant. But Attorney, do you have contact with the Senator? No, as of the moment, no. But I had a long conversation last weekend with the beloved wife of the senator. As a matter of fact, binigyan niya ako ng napakagandang mga mementos na galing kay Senator Bato. Yung binibigay niya sa kanyang mga close friends and family members. So do I take it to mean that at this point you still don't know where Senator De La Rosa is? Affirmative, ma'am. Affirmative. And I don't want to know also. I'm not asking, so that I will not be I know, able to but lie to you if you will ask Yun me. na nga, I also have to ask you dun Pero sabi ni Kasi yung Ombudsman, alam ko bibigyan ka kung sa tanungin Pampanga ako, daw hindi ako magsisinungaling po. That's a good way of going about it, sir. Pero sabi nga sa ni Remulla, nasa Pampanga daw, last info niya. Of course, we don't know where he gets Alam mo the naman information. si Ombudsman Remulla, lahat ng information nandyan sa kanya. Pero kung tatanungin mo, ayaw ibigay. Baka ginawa naman yun
Chismis na naman, chismis. Alam nyo naman, yes, Remulla, huwag naman magpasyadong papaniwala dyan. Anak ng tawa. para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at mamonitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. But sir, we assure Bluff yun, bluff. Ano yan, bluff, diversion, lahat na lang ho kasi nagpapanik na sila eh. Ika nga gumuguho na ho yung mga kasinungalingan nila, nabibisto na yung mga pagnanakaw nila, kaya lahat na lang ng pwedeng matakin nyo. Yung video daw ni Saldi ko AI. Isipin nyo naman ho yung mga kababayan. Diba, lahat na lang ho, basta na-involve si Marcos Jr. Ombudsman sigurado, automatic absuelto si Marcos Jr. Wala pa ho tayong narinig dito sa mama na to na kung saan talagang merong matinong lumabas sa bungangan niya si Marcos, si Boying Remulla. that sabi nga niya, you had a long conversation with the wife of Senator Bato. We assume that they're in touch. Any word from Senator Bato, how he is, what's he been doing? I know it's third hand, but it's coming from the wife. Oh, how is it? Ang galing mo talaga magtanong, sir. That is under the assumption that they are in touch with each other. Yes, sir. But I did not ask that, so I cannot anymore give you any further answer on the matter. Pero ano yung legal request mo dyan? Kung ganyan, Well, ang legal request namin kasi, ma'am, ganito po. Oh. Under Article 88 of the Rome Statute po, the state parties are supposedly required to provide the necessary procedures insofar as cooperation modalities are concerned. Nandun yan sa Article 88 po ng Rome Statute. Sa pagkakaalam ko, availability of procedures under national law. Because that is so, because under Article 89, if you have to effect surrender, that should be in pursuance on the procedure under their national law. Their, meaning the accused subject of the warrant of arrest. So, if we were really intent in having this operationalized, then it would have been incumbent on the part of the Marcos administration to provide for the procedures for surrender. Yun nga ang palagi kong sinasabi. Wala tayong legal framework on how to effectuate surrender. Bakit mo i-insist yung surrender? Ang problema dito, Atty. Torion, wala namang framework dito sa mga siraulo na to. Basta naisipan nila, ginagawa nila, walang framework. Basta naisip nila, ito na ha, sasalansianin nila itong si Senator Bato. Automatic na yun, wala nang maraming cheche-bureche, talagang tatrabahuin ho nila. Meron silang linabag ng mga karapatan, wala ho silang pakialam, itutuloy pa rin nila yung kabalbalan na yan. Wala nga tayong necessary procedure which was supposedly required from us when we were a member prior to March 17 of 2019. Wala eh. Ang gusto ba nilang sabihin, dakpil lang kaagad si Senator Bato at ipadala doon sa Hague? Bawal naman yung kidnap. Yun naman talaga gusto nilang mangyari, Atty. Torion. Literal talaga, yun talaga gusto nilang mangyari dyan. Kaya naman na tayo dito sa PH Update, talagang in-encourage natin yung ating mga kababayan na talagang bantayan itong isa na to dahil hindi titigil ang administrasyon na to. Habang parang yung tipong parang chichirya sa kanila yung mga issue na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Lahat ng pwedeng ngat-ngatin, talagang uubusin ho nila, ika nga para mapagtakpan lahat ng kabalbalan nila. Talagang gagawin nila, tayo naniniwala, mabigyan lang ng opening yung mga yan, papadala ho nila sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulo, itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi ano ho sa kanila, win-win lahat yan. Bakit? Pagkaya sinampahan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte, hindi na raw yung kagaya ng dati. Siyempre, wala namang may papangako yung sa mga congressman na pipirma dyan sa House of Representatives. At kitang-kita naman sa survey na talagang nangunguna itong si VP Sara. Ibig sabihin, kailangan nilang i-consider yung magiging timpla ng kanilang magiging boto kung sakaling i-impeach nila itong si VP Sara, especially doon sa mga re-electionists dyan sa House of Representatives. Ngayon, pagdating naman sa Senado, kung wala na si Senator Bato de la Rosa, isa na ho yan, ika nga sa magiging bentahin ng mga walang yan kung sakaling i-impeachment nila itong si Vice President sa 2026 sa 2026 sa susunod na taon. Malapit na lang ho yan, tulog na lang yan. Isang buwan na lang yan, sasampahan na ng impeachment itong si VP Sara. Pero sigurado ho tayo dito, handa itong si Vice President Sara Duterte sa kung ano pa mang pinaplano nitong mga masasamang loob na to. Yun, anong nangyayari sa ating konstitusyon? GCO na to, we will tear it apart. Our national laws will tear it apart just because there is this foreign warrant of arrest of which we are no longer a party of. Attorney, di ba may president na? attorney, ang ini-invoke nila hindi ICC dahil nga wala na tayo. Oo. Ang ini-invoke nila yung commitment Section 17. natin to the Interpol. Interpol. But Interpol only acts based on the information being given by the ICC. Hindi na tayo magpalusot-lusot dito. Lahat yan galing sa Lahat yan galing sa what you call this, ICC, yung processes. So therefore, that is still governed under the Rome Statute. If the source of the authority comes from the ICC, so even if granting for the sake of argument that is Interpol, we do not have the necessary mechanisms for surrender pursuant to processes from the Interpol. If you could cite one, please educate me. I have not found any. What I've learned is under Article 59 of the Rome Statute in relation with Article 89, the procedure on surrender should be pursuant to the national law. If you would read ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Article 8 and 9 would also mandate respect. Yung tipong reporter ka lang, narinig mo lang magsalita itong mga taga DOJ, taga-ombudsman, di ba? Narinig mo lang sila nagsalita ngayon. Nakipag-argumento ka dito sa napakalupit na abogado itong si Atty. Naku, wala kang, hindi ka tatagos dyan. For national law, and even Article 8 on the Universal Declaration of Human Rights likewise mandates that any arrest to be made has to follow the procedures of the national law. Under our Bill of Rights, the mandate on due process likewise have to be complied with, and no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi po pwede kidnapin lang kaagad si Senator Bato kagaya ni Tatay Digong at ipadala mo sa The Hague without passing through our courts. Yun ang problema, Atty. Torion. Ako dyan ika nga, sold ako dyan sa ideya na sinasabi mo na yan. Wala naman sa ustong mga kaisipan itong mga walang yung politiko na to. Yung mga namumuno ngayon sa ating bansa para mga siraulo.
Di ba? Hindi bali nang labagin natin yung sarili nating batas, ibali labagin natin karapatan ng mga mamamayan natin. Basta mapadala diyan sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Bato de la Rosa. At para doon sa mga naging dating chief PNP sumunod dito kay Senator Bato na inimplementa din niya ang ano na yan, yung tokhang, maghanda-handa na ho kayo. Dahil itong administrasyon na to, sa kaadikan nito, lahat to gagawin nila para ika nga madispatcha lahat ng ika nga konektado dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga high profile diyan, dapat mapakulong diyan. Vice President Sara Duterte, Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa. Yan yung mga high profile na dapat priority. Yan yung pinaka-top priority ng administrasyon. Madispatcha yung mga nabanggit natin. Mapakulong sila, pahirapan sila at kung pwede padala lahat sila sa dahig Netherlands. Kasi pagka nandun na sila, wala nang makakatakbo, wala nang, di ba? Oh. Kasi nga po, Pilipino naman tayo, hindi naman tayo govern na ng mga banyaga. Attorney, earlier you were saying, Teka lang, yung framing ni attorney, I know you're trying to frame it as a kidnapping, but of course, itong provisions na to were in effect for as long as we were part of the Rome Statute. They cover crimes that were committed when we were still naman si part of ate. that. And therefore, yung sinasabi niyo, sir, na the surrender has no legal mechanism. Well, isn't that what we agreed to already in terms of when we were still a member of the ICC? Sorry, Ed, go ahead, Ed, with your question. Alam ko it's along the same. Ako, yan ang problema sa'yo ate. Magtatanong ka, magre-raise ka ng point, pagka babasagin na, si Ed na yung pasasalitain mo. Dapat bigyan nyo rin ng pagkakataon yung mga guest nyo na sabihin yung kanilang mga punto de vista. Yung tipong pagka masusoplak ka na, bigla kang, okay Ed, go ahead with your question. Ano kasi Raulo? From 2011 to 2019, where's No, the number? I have to explain our side on the matter. We were a member of the Rome Statute up to March 17 of 2019. 19. Prior to that, I have to concede that we were under its operations, and under Article 88 supposedly of the Rome Statute, we were mandated to provide our own procedures for any forms of cooperation vis-a-vis the processes of the International Criminal Court. But until now kasi po, wala tayong legal framework, wala tayong implementing rules insofar as how to effectuate what you call the surrender. If you will read Section 17 of Republic 9518, no, dalawang modalities lang yon: extradition treaties or extradition or laws, no, extradition laws or treaty. Yung extradition laws, sinasabi nila hindi daw mag-apply yung PD 1096 kasi nga hindi state yung ICC. Binabalik-balik ko yan. Yung extradition rules naman ng Supreme Court, hindi rin mag-apply kasi under Rule 1 Section 3M, hindi rin requesting state ang ICC. Hindi ako nag-agree niyan, but granting for the sake of argument na applicable yan. Under on treaty, wala naman tayong treaty on surrender with ICC or even with the International Criminal Court or Interpol. Wala tayong procedure paano natin i-surrender siya. Diretso ba natin siyang dakpin? Hindi na tayo dadaan sa ating mga korte? Ay, hindi po pwede yun kasi operational naman po ang ating rules on criminal procedure. Yung ating 1987 Constitution ay nandyan naman po. At saka yung residual jurisdiction under Article 127 is still under consideration. Kaya nga po, meron pa tayong petition doon sa Supreme Court. No, Yes, sir. kasi Sir, ang amin sir, pong sinasabi dyan, yung matter under consideration, in order for the ICC to have supposedly a residual jurisdiction here, na pwede pa silang maka-assert na kailang jurisdiction, supposedly, noong March 17, 2019, nandun na sa pre-trial chamber yung investigation process. Wala na nag-move sila 2021 na, March. And 2 years thereafter. So, wala nang, kung may kaso against kay Senator Bato, dapat dito na sa Pilipinas. Hindi na dun sa Yes, sir. Netherlands. So we understand your position, sir. But at the same time, sir, pero pa po, Marso pa po, ginamit yung patakaran na yan against the former president. And until now, the Supreme Court has not taken down that move. It's been 8 months. If it is a lack of That is legal not an framework po. excuse to disregard our laws on the matter. Kung ikaw ba naman may warrant sa ICC, diretsuhin ka lang dakpin na hindi dadaan ng korte, hindi tama yun. Baka yun ang rule, di ba? Yung ginawa ng Pwede Maso, yun ang rule. Hindi check muna sa korte kung tama ba ito, in accordance ba ito doon sa Yung nag-argue na, baka yun ang rule. Galit ka. Ano ito mga to, galito talaga sa mga Duterte ito, mga pinklawan at dilawan. Mga ano na to, mga media na to. Sa totoo lang, kasi panahon ni Tatay Digong, wala ho talaga. Tigang na tigang yung mga yan, patay gutom yung mga Lord. mga batas din. Kasi Yes, sir. maski nga sa Rome Statute under Article 89, the procedure on surrender must be in accordance with the procedure under the national law. Wala tayong national law. Bakit natin sisisihin si Senator Bato kung mag-request siya? Klaruhin ninyo yung ating rules. Kasi wala yan sa ating rules. Hindi pwede dakpin nyo lang kaagad ako at ihatid doon sa Netherlands. Pilipino ako. Hindi naman ako Well, Attorney, Dutch. when President Duterte was transferred to the ICC, I think that was already the rule. You mean And there is a president already. That was a wrong precedent, sir. I do hope that warrant will not be issued against you and you will just be arrested right away and brought to the Netherlands. I'm Well, sure that's your your lawyer opinion. will That's be the wrong raising hell precedent. also. That is why we filed the case with the Supreme Court and that matter is before the Supreme Court and perhaps it is the better part of prudence. Sana doon sa Mamang Balbasarado hindi ka sana pagtripan ng administrasyon na to tapos bigla ka na lilipad papunta ibang bansa. To await Argumento naman, hindi ko naman ginawa yung ginawa ni Digong kasi hindi mo ginawa yon dahil hindi mo kayang gawin yon. Hindi mo kayang yung tipong ika nga paglaban na susunod na henerasyon, hindi ka magiging presidente, ika nga, di ba? Ngayon, kung ikaw ay magiging presidente at pagbibigyan mo itong mga siraulo na to, kagaya ng mga ganyang klaseng katanungan, panigurado ko mga kababayan, ganito ang kahihinat na ng iyong administrasyon. the ruling of the Supreme Court before we will act on the matter. Kasi nga po, hindi naman po pwede na we will tear up
apart our constitution, our rules on criminal procedure just because of this alleged ICC warrant. We understand, Pilipino sir. pa rin tayo. Although on the other hand, sir, it just is curious to us na it's something as of extreme urgency as this. Of course, yeah, the former president was taken away nung pang March. Has taken 8 months and there has not been any decision or move by the Supreme Court to strike it down or to... Normal naman kayo naman, ito naman si Edo. O normal lang naman sa Korte Suprema na ganyan talaga galawan nila. Sobrang bagal nila, mantakin nyo. Yun nga issue ng PhilHealth, di ba? Ang tagal na huno, ang tagal ng petition na yun. Bakit ngayon lang sila naglabas? Gusto nyo naman pagka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat mabilisan talaga. Pero yan talaga ang meron tayo, ano magagawa natin, di ba? Pero ano lang yan, kumbaga, pangontra-argumento dito kay Atty. Torion, nitong mga unggoy na nitong mga unggoy na reporter. to issue any statement about it. So Yeah, you have a point, but I respect the Supreme Court. I am an officer of the court. The Supreme Court is, deluged with innumerable cases of equal importance. So I could not fault the Supreme Court, but I'm praying and hoping on bended knees that finally they will act on the matter. Sir, Pablo, sir, sabi niyo kanina, you have to prepare for that eventuality. Kung sakaling ang totoo yung arrest warrant. Ano po yung prepare niyo? So I'm going back to that. Sir, practicing lawyer po ako, sir. I do not telegraph my moves po. Basta kung Anyway. kinakailangan po, Anyway, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Halina't ng Pilipinas.